So ayan mga lods, so ayan, welcome back sa ating munting channel, meron lang ako i-discuss sa inyo, excuse me. So ito about sa ating power amplifier na napadon. So dami kasing may mga nagpi-PM kasi sa akin nasira yung kanilang padon. At tinatanong ko naman ay misuse po ang paggamit nila, So ayan, pasensya na yung camera natin, ayusin lang natin sa konti. Yan. At meron lang ako isa advice or suggest na connection or watts na kapag ka naglo-load kayo ay na dapat tama lang po yung So kung kaya naman ng ating amplifier ay wag nang i-bridge or i-parallel. So lalong-lalo na pag pang matagalan yung gamitan or sa event, mas maganda pa rin yung stereo na lalong-lalo na kapag ka naka 8 ohms, So although kaya naman yung 4 ohms, tamang pihit lang talaga sa master volume or sa mga potentiometer ng ating power amplifier. So si Sir, hindi ko lang itatap ko na lang yung pangalan ni Sir kasi mini sounds yung So meron nagbili siya ng PX 1500. So nanalo na yun sa battle So Sir, shout out sa iyo Sir, So ayan, at sabi niya isa-subscribe niya tayo. So ayan, at nag-advise ako sa kanya na stereo lang. Kaya naman ng amplifier yung speaker niya So ang niload niya pala, hindi ako nagkakamali meron siyang dalawang 1K na D12 na live speaker, 1000 watts dalawa. And then meron siyang I think jackhammer ata na or pang mid niya na 600 watts, apat. So bali apat yung kanyang pang mid. So ang ginawa ni Sir, yung channel 1 and 2 ay ang niload niya, kumbaga 4 channel kasi yung mga loads So stereo kasi yung isang channel, then yung isang channel naman left and right channel ay stereo siya, both side Bale 1 and 2 yung naka-indicate doon sa power amplifier At yung niload ni Sir kasi, ang ginawa niya pala ay nag-bridge siya, and then niload niya yung dalawang speaker na 1000 watts So nag-bridge si Sir sa 1000 speaker, so bali nagiging 2000 watts na yun siya in 4 ohms load. So at yung sa kabila naman, yung 3 and 4 na channel ay nag-load si Sir ng bale apat na 600 watts I think para dalawang speaker, 4 ohms loads pa rin So nagparallel siya. So ang nangyari doon, nasira yung ating speaker na yung sa 3 and 4. So sabi ko kay Sir, tinanong ko siya, bakit ka pa nag-bridge at saka parallel na kaya naman ng yung amplifier yung mga watts ng speaker? So kaya ayun, sira. At buti naman si supplier natin ay mabait pinadalhan si Sir ng isang channel sa kanyang PX 500 libre, walang bayad. So ayan, nagchat nga sa atin si supplier So sabi ko sa kanya, ayun, nagreply. Sinabihan ko kasi siya mga lods na ilibre ko na lang yung service ng ating kumbaga hindi na ako magpapabayad ng labor. Ilibre ko na lang yung service ko. Basta ipapadala nyo lang yung amplifier nyo sa akin at ako na yung magre-repair. At kahit saan kayo na yung bahala sa shipping. Yun lang naman yung importante. At least makatulong ako sa inyo. Makatulong din kayo sa channel ko. Yun lang yun mga lods. So at kailangan talaga ay siyempre mabait si seller. Kailangan naman natin na siyempre binigay sa atin ni seller ng libre. Kailangan naman natin pababayarin yung So libre na lang din. Kumbaga pre-service, after sale support, ika nga, di ba? So kahit matagal na yung amplifier nyo, garantisado yan. Ayusin natin yan At si supplier din mismo ay garantisado din na magsusupply ng mga parts. So kaya yan. At sabi nag-reply siya sa akin, wag daw ilibre yung
yung service fee. Sabi natawan ako, sabi ko okay lang naman siguro. Hindi naman siguro malaking kawalan yun. At depende na lang din sa inyo mga lods ano, kung magbibigay kayo sa akin or hindi ay okay lang. So at least maka-advise din ako sa inyo kung paano ang tamang paggamit. At ayan, balik tayo sa topic ano. At kung gusto niyo naman mga lods, kunyari meron kayong kunyari lang natin pagpalagay natin yung speaker nyo ay 2,500 watts, 8 ohms. So kung ganun kalakas ang watts ng yung speaker, tapos yung amplifier nyo naman, sample natin ang PX 1,500 watts, so 1,500 watts per channel. So kung i-bridge mo yun siya, so magiging 3,000 na yun siya, no? So ayan. So yung 2.5 mo kayang-kaya na yun. So isang speaker lang talaga yung mai-load mo doon sa isang channel. So wag mo nang gawing dalawa. So mabigat na yun sa amplifier. At saka pag naka-bridge na yan, ay kumbaga full ano yan eh. Ibubugan talaga lahat ng power ng power amplifier ano. So ibigay niya na talaga yung lahat ng power niya. So wag niyo naman sagarin. Wag niyo naman i-overload. Malakas na yun eh. So 2,500 watts, 8 ohms. So hindi naman siguro gaano iinit yung ating power amplifier kasi nga ay 8 ohms load tayo. So nominal yun, no? So yun yung normal. And then kung meron naman ngayong mid-high, so pagpalagay natin, apat din yung mid-high nyo. 1,500 watts. Lagay nyo stereo, yung sa likod sa back panel, stereo. And then dalawa ay 4 ohms load nyo. Okay naman siguro. Tamang pihit lang kasi pag 4 ohms load na kasi yung power amplifier natin mga loads, asahan nyo, iinit talaga yan. So hindi yan pareho sa 8 ohms load na hindi gaano umiinit. So di ba? Kasi doble power na yung 4 ohms. So ay mangyayari doon kapag binubuga, nile-level mo yung mga doon, yung kanya mga potentiometer, isasabay mo doon sa right channel na stereo, isasabay mo yung volume, ay talagang bibigay yung mo. So yun lang advice ko, no? Kung depende, pwede naman. So malakas naman talaga yung mapa doon, quality naman talaga ng mga power amplifier yan kasi nga ay naka NGW at class high. Kasi ang kagandahan lang din kasi sa class high ay yung ating amplifier, kunyari pagpalagay natin nasa siya, 80 or 88 or 88 44 044 88. So pag mahina lang po yung volume mga lods, kunyari nasa lang kayo, nasa alas 9 lang kayo, ang gagana po dyan na supply ay ang 44 lamang po. Kasi nga naka MOSFET naman po yan, naka switching po yan siya, may switching MOSFET po yan siya para sa kanyang supply, para sa high voltage. So ang magpa-function dyan is yung low voltage lang. So yun yung ko, So kaya pag nasa alas 9 or tamang watts kayo ng speaker, pag naka alas 9 lang kayo, pag mahina yung volume, so hindi yan gaano iinit yung ating amplifier. At kapag nilalakasan nyo naman, ay saka pa magpa-function yung ating 88 na BEC na secondary ng ating transformer, saka pa yun siya papasok kapag nasisense niya na nilalakasan mo yung potentiometer. So at saka ibababa nyo ulit, magsha-shutdown naman yung 88, yung 44 na naman yung magpa-function, So parang ganun. So saka pa mag-activate yung high voltage na 88 kapag lumagpas na kayo doon sa sa range ng 44. So kaya maganda talaga ang class H kumpara sa AB, Pagdating naman sa class D, although okay naman, quality naman yung class D, kaso nga lang yung ang pahirapan nga lang sa pag-tracing ng mga parts, lalo na kapag walang markings yung ating amplifier, So nare-repair din naman, basta tiyagaan lang talaga. At sa naman, yung sa 3-tier naman, may nag-PM din pala sa atin, nagtanong kung alin ang maganda. So yung PX 1800 ba, na may pinagkumpara siya sa akin sininya picture. At pinagkumpara niya sa akin kung saan daw yung maganda. Nagtanong siya sa atin, sinagot lang naman din natin si sir. Nagtanong siya sa atin ng PX 1800 watts, alin daw ang mas maganda or malakas. Kinumpara niya doon sa bagong model ng Joson, yung Joson, hello. So ayan. At kinumpara yung Joson, yung bago ngayon, yung 120 ata, 120 AC, BEC, 120 BEC yung secondary, and then 60 yung kanyang
60 yung kanyang low reel ano or low volt. Ang high volt is 120, ang low volt is 60. Kumbaga class H lang siya. So kinumpara niya doon sa ano, tinanong niya ako kasi yung ating PX 1800 pa doon 1800 watts na pa doon times 4. So ang transformer po nun ay naka 3-tier po, tatlong stage ng supply. So yung primerong stage ng ating supply, yung first talaga na stage is 102. Then parang I think nasa bababa, itatap ko na lang sa video. So nakagandahan doon, kahit mahinang volume mga lods, maririnig mo pa rin na ano, pag yung pinaka low volt yung mahina, as in mahina talaga, yung pang sound trip lang, tamang sound trip lang sa bahay, kahit mahinang volume, malinaw pa rin yun siya. So quality pa rin yung tunog. Hindi siya kagaya sa ibang amplifier na kahit pahinaan mo, medyo hindi nalalabas yung ibang tune ng ating amplifier o tugtog ng ating music ano. So kapag nilalakasan mo, saka papapasok yung meron kasi siyang LB, MB, LB. So yung LB low voltage, yung MB mid voltage, kumbaga mid range sa kalahati ano. And then yung HB, yun na yung high voltage niya na 102 ata. So ayan. Saka pa yan siya pag nasa kagalagitnaan ka na ng potentiometer o master volume, saka papapasok yung ating yung ating mid voltage. And then kapag kataasan mo pa talaga or naka-load ka na ng magdepende kasi yan sa ohms din. So kapag nag-line array ka, kasi yung line array natin ay 2 ohms. So magpa-function na yun doon, yung pinaka-high rail niya. Lahat na yun sila mag-combine na yun. So kaya maganda talaga ang mga loads. Pinagkumpara niya sa akin, sabi ko, kung papipiliin ako, kung sa quality lang din naman, dyan na lang ako sa PX 1800 watts na pa doon. Kasi quality talaga. Kahit alam nyo yan, yung mga nakabili dyan, quality talaga. Yan lang. Hindi man ako nag-endorse kasi hindi naman ako binabayaran ng ating supplier. Inililibre ko na nga lang eh. So, ayan, at least, may share ko din sa inyo. Kasi napakamura talaga ng amplifier mga lods. At kung yung pambili mo isang amplifier lang, nasa 20 plus na nga eh. Yung mga 1000 watts na mga amplifier, 2 channel amplifier, hindi na natin kaya bilhin yun. Doon ka na lang sa pa doon, 4 channel na. Marami ka na pwede mo na siya magamit as in one setup na pang bahay. Hindi mo na kailangan na bumili pa ng maraming power amplifier kasi nga 4 channel na siya. Kung may mini setup ka naman, kumbaga mini lang talaga audio na pang barangay, kung may dalawa lang kasalan, kung may dalawa kang power amplifier na kahit pagpalagay lang natin na PX 1800 pa doon at saka PX 1500 PX 1500 watts na, and then PX 1800 watts, ay malakas na po yun mga lods. Pagpalagay natin doon sa PX 1800 watts mo, doon ka maglulod ng yung sub at saka low kasi 4 channel eh. So maglulod ka doon ng 1500 watts na Live Pro D18. Lagay mo doon. Bali 4 bilhin mo. 4 na Live Pro D18. Lagay mo doon sa kanya. Yung isa, yung dalawa, yung 1 and 2 channel, gawin mong sub. And then yung ating 3 and 4 channel, gawin mong low. And then yung ating PX 1500 watts, gawin mo siyang mid-high. Load ka ng doon, kahit 1000 watts na pang pang mid, or kung dual man, ikaw na bahala doon. Basta wag mo lang talaga galawin yung sa likod na magparallel ka, mag-bridge, wag na. Kung kaya lang naman ng iyong dito ka na mag-a-adjust sa speaker. Wag yung amplifier yung pa-adjustin mo doon sa speaker mo. So stereo lang, kasi kung pang event mga dapat stereo lang talaga na setup. At ayun, at doon naman sa 3 and 4 channel, gawin mong siyang tweeter. Tignan natin kung di malakas yung tweeter. 1500 watts. So, ayun, yun lang yung may papayo ko mga lods At kung meron kayong problema sa inyong mga pa doon, ipadala lang yan sa ating dito sa area ko. I-door to door nyo lang. Kasi hirap na pag ako mag-pick up niyan, mabigat. And then kapag ipapadala naman ulit, so kayo na yung bahala. Ay, kahit mag-add lang kayo pang pamasahe or bayad sa motor, kasi wala na akong motor, binenta, alam nyo na. At andito lang naman kasi ako sa bahay, masisira lang yung motor. So yan, at nagbabayad lang ako ng driver, ipapahatid ko na lang sa LBC or depende anong gusto yung courier.
doon natin ipapadala yan. At kayo na bahala sa shipping. Tatanungin lang natin kung magkano yung shipping saka pa yung magpapadala para ibabayad natin doon sa courier na magdadala sa inyong amplifier. So, ayan, yun lang mga lods. At ayan, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, ano? At kung may katanungan kayo, mag-PM lang kayo sa page ko mga lods. So, basta hindi lang ako busy kasi kanina busy ako. Kaya yung ibang nag-chat sa akin, hindi ko na-replyan. Andun ako sa site, nag-install ng solar. So, meron tayong installation na 16 kilowatts na DE inverter. So, kaya ayun, kanina tapos na. Bukas turnover na yon. So, alam na this, sweldo na. At, ayan. At ayan, thanks for watching mga lods. Ayan, bye-bye mga lods.